Nakalibre na naman tayo ng merienda sa lamay. Nabusog ako sa biskwit at juice. Akalain mo yan oh, hindi nga natin kilala kung sino yung binuburol. Bilib na talaga ako sa diskarte mo. Ang galing mo magkunwari na kilala mo yung patay. Kaya nga sumama ka sa akin. Nang sa ganun makakalibre tayo ng pagkain. Naman din sa tiyan at saka ubos din ng paninda mong balut at chicharon. Buntik nga lang tayo mabisto. Mabuti na lang nakita kong babae ang pangalan ng nakaburol. Tapos tinatawag mo siyang Manong habang umiiyak. Nakakatawa ka talaga, Bimbo. Parang lalaki kasi ang mukha sa litrato. Di pa naman ako masyadong marunong magbasa. O siya, dito na lang ako. Umuwi ka na ha. Siguradong hinihintay ka na ng inay mo. Sige, bukas ulit. Mabuti, maaga na ubos paninda natin. Kumakaway-kaway pa si Bimbo habang papalayo. Natatawa na lamang si Dodong sa kapilyuhan ng kanyang kaibigan. Madalas silang napapadaan sa mga lamay at nagkukunwaring kakilala ng namatay upang makalibre ng merienda. Tuwing umagay nangangalakal ang dalawa at binibenta sa junk shop ang kanilang naipong mga lata at plastik kapag walang pasok sa paaralan. Sa gabi na may nagtitinda sila ng balot at chicharona. Nasa ika-6 na baitang na si Dodong. Samantalang si Bimbo'y nasa ika-3 baitang sa edad na 12. Madalas lumiliban sa klase si Bimbo dahil imbis na mag-aral ay pinipili niyang kumita ng pera. Isang labanderang ina ni Dodong. Baldado ang kanyang ama buhat ng maaksidenteng truck na minamaneho nito. Samantalang si Bimbo ay masalimuot ang buhay dahil palaging bugbog sarado sa lasinggero at suguran nitong amain. Kahit kailan ay hindi siya pinagtanggol ng ina sa kinakasama nito. Kaya gano'n na lamang ang awa ni Dodong sa kaibigan. Sinaktan ka na naman ng demonyong laron na yun, ano? Walang araw na wala kang pasa sa mukha o sugat. Kinuha niya ang kinita ko sa pangangalakal. Mabuti na lang, naitago kong puhunan sa chicharon at balut. Loko-loko talaga ang taong yun. Ang laki-laki ng katawan, magnanakaw. Sinabi mo pa. Sa inis ko, binato ko ng lata. Kaya yun, pinubugo ko. Si nanay naman kinampihan pang lalaking yun. Maliit na halaga lang naman daw ang kinuha ni Leron. Kaya sana hinayaan ko na lang daw. 3 araw ko yung pinaghirapan para sa kaarawan ni Botchoy. Ay, oo nga pala. Kaarawan na ni Botchoy sa susunod na linggo. Magpipitong taon na si Botchoy. Hindi man lang kami pinaghanda ni inay sa kaarawan namin. Yung naipon kong anak kinuha ni Leron, pambili sana ng cake. Di bale, mag-iipon ulit tayo. Tsaka may kaunting naipon din ako. Yun na lang muna ang pambili natin ng panghanda ni Botchoy. Salamat talaga, Dodong Mabuti ka pa, kahit papano mahal kayo ng inay niyo. Samantalang si inay, puro na lang si Leron ang pinagsisilbihan. Kaala mo kung sinong hari. Ewan ko ba kung anong nakita niya sa lalaking yun kung bakit patay na patay siya. Ayos naman kami nang mamatay si tatay. Ngunit nung dumating ang Leron na yun, parang nagkandileche-leche ng buhay namin magkapatid. Isang malaking pabigat ang lalaki ni inay. Oh, tayo na. Baka mahuli pa tayo sa plaza. Maraming tao na ron dahil linggo. Tumaan kina Mang Berting ang magkaibigan upang kunin ang mga chicharon at balot na kanilang paninda. 7:00 pa lamang ng gabi ay naubos na kaagad ng dalawa ang kanilang inilalako. Pansamantala silang nanatili sa plaza upang maglaro sa palaruan. Mababanaag ang pagkamangha ni Bimbo sa mga batang kasama ang mga magulang at masayang kumakain. Lihim siyang nakaramdam ng inggit sapagkat sa mura niyang isipan ay kinakailangan niya maghanap buhay upang makakain silang magkapatid. Oh, ba't parang natulala ka na riyan? Tingnan mo sila, Dodong. Napakaswerte nila dahil magkasama silang pamilya. Walang problema. Tapos mabibili nila ang lahat ng gusto nilang kainin. Sana sa kaarawan ni Botchoy mabili ko rin siya ng spaghetti tsaka fried chicken katulad nung kinakain ng batang yun. Kaya nga mag-iipon tayo para maibili rin natin siya niyan.
Sige, uwi na tayo. Dadaan pa kasi ako sa bahay ni Lolo Binoy. Hingi ako ng siling labuyo para panlagay sa suka. Ay, oo nga pala. Palaging ubos yung balot mo dahil masarap yung suka na gawa mo. Tinuruan kasi ako ni Lolo Binoy. Kahit yung bagoong na sinasawsawan ng nilagang saging, ang sarap kaya. Sasamahan na lang kita kina Lolo. Maaga pa naman eh. Habang naglalakad sa daan, ay napansin ng magkaibigan ng dalawang lalaki na may kausap na magandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Bimbo nang makita ang amay na nakahawak sa bewang ng babae bago ito sumakay ng taxi. Kailan pa kaya niloloko ng lalaking yan si Inay? Hay nako! Wala na talagang ginawang tama sila ron. Yan mo na sila. Tayo na sa bahay ni na Lolo Binoy. Alas 7 na ng gabi nakarating sina Bimbo at Dodong sa bahay ng matanda. Doon madalas napapagawi si Bimbo sa tuwing sinasaktan siya ng amain at ina. Kaibigan ng kanyang ama si Lolo Binoy at may katandaan na ito. Nag-iisa na rin sa buhay kaya apo ang turing nito kay Bimbo. Maraming pananim sa bakuran ni Lolo Binoy. Mayayabong ang tanim nitong siling labuyo. Kaya sa kanya nang ihingi si Bimbo para sa ginagawang suka na inilalagay sa balot. Kumuha na lamang kay Rian. Ang daming bunga ng sili. Binibenta ko na nga lang yan sa palengke dahil sayang din kung masisira lang. Walang tigil sa pamumuga yung siling pananim nyo, Lolo. Alagang-alaga eh. Kaya kumuha na lamang kayo ng kakailangan ninyo. Basta wag nyo lang sasayangin upang hindi magtampong tagapangalaga ng sili. Opo. Sana magkatotoong kinukwento nyo tungkol sa mga engkantado. Nang sa ganun, magkaroon ako ng tagapagbantay para hindi na ako sinasaktan nila ron. Hanggang ngayon ba'y binubugbog ka pa ng lalaking yon? Opo. Kung hindi lang dahil kay Butcher, hindi na ako uuwi sa amin. Kaso nga lang, hinahanap-hanap ako nun. Ayaw din niya mawalay kay Inay, kaya tinitiis ko na lamang umuwi para sa kanya. Huwag kang mag-alala. May hangganan din ang lahat ng paghihirap mo, anak. Basta manalig ka lamang sa poong may kapal. Ipinaghain ng pritong talong at kanin ni Lolo Binoy ang dalawang bata. Batid niyang hindi pa nakapaghapunan ng dalawa dahil nasimot ng mga ito ang kanin sa kaldero. Napansin ni Lolo Binoy ang sugat sa bandang leeg ni Bimbo. Kaya't kinuha niya ang bote ng langis at ginamot ang sugat nito. Bakit hindi na lamang iwan ng iyong inay ang kinakasama niya? Tingnan mo ang ginagawa nito sa inyo. Sinumbong ko nga po nun sa Leron sa pulis. Ngunit gumawa ng paraan si Inay upang makalaya ang lalaking yun. Ako pang pinagalitan niya. Matapos na makalaya si Leron, ilang araw lang naman tumino tapos balik sa dating gawin na pambubugbog sa amin. Nakita ko nga po kanina may kasamang ibang babae. Ay nako, kaya dumito na sana kayo ni Butchoy kasama ko. Matapos kumain ay nagpaalam na ang dalawang magkaibigan kay Lolo Binoy. Napahinto sila sa paglalakad nang makitang may dalawang taong nagkukubli sa kadiliman. Naaninaw ni Bimbo na isang babae ang nakayapos sa lalaki dahil sa mahaba nitong buhok. Kahit saan tayo magpunta, may nakikita tayo magkapareha. Ay naku, pinaiira lang kapusukan, tingnan mo. Naghahalikan pa habang nagkukubli sa puno. Teka, tingnan mo Bimbo. Parang hindi na naaaliw ang lalaki. Parang humihingi na ng tulong. Naku, anong tulong? Parang masayang-masaya nga sa ginagawa nila. Tingnan mo, winawagayway pang dalawang kamay habang nakataas. Iba na yan, Bimbo. Halika't magtago tayo. Parang hindi na kasi normal na halikan ang ginagawa nila. Nagkubli ang dalawa sa puno at doon pinagmasdan ang ginagawa ng dalawang taong kanilang nakikita sa di kalayuan. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay naaninaw nila na tila mga ahas na gumagapang sa katawan ng lalaki ang buhok ng babae. Naanimoy sinisip-sip nito ang enerhiya at dugo ng lalaki. Kitang-kita ng dalawang binatilyo nang bitawan ng babae ang katawan ng lalaki. Bumulagta ito sa lupa
ng walang malay. Tingnan mo, Bimbo. Nanlilisik ang mga mata ng babae. Baka makita niya tayo at patayin. Ilang sandali pa ay pinahid ng babae ang dugo sa kanyang bibig at lumayo na tila walang nangyari. Nagpalinga-linga pa ito sa paligid upang siguraduhin na walang taong nakakita sa kanyang ginawa. Halika, tingnan natin kung buhay pa ang taong yon. Sandali lang. Baka narin pa ang aswang at hindi pa nakakalayo. Maya-maya ay pinuntahan ng dalawa ang lalaking nakabulagta sa lupa. Dilat ang mga mata nito. Nawari na tigang ang katawan dahil sa nasimot ang likido. Patay na siya, Bimbo. Pambihira namang humalik ang babaeng yun. Naubos ang dugo ng lalaking ito. Ganun ba kung maghalikan? Sinisip-sip ang dugo? Ngunit bakit si Leron lumalaki ang katawan? Batugan naman yun kaya ganun. Tinusok-tusok ng sanga ng kahoy ng dalawang bata ang bangkay ng lalaki. Matigas na ito at namumutla. Ilang sandali pa'y may mga tanod na napadaan sa kanilang kinaroroonan. Kaya't ipinagbigay alam nila ang tungkol sa nangyari sa lalaking kanilang natagpuan. Maging ang mga tanod ay hindi makapaniwala sa sinapit ng bangkay. Patakbong umuwi ng bahay ang magkaibigan dahil sa takot na makasalubong ang babaeng aswang. Ay, nandito na pala ang batugan. Ang sarap pa ng kain, ha? Sambit ni Bimbo sa kanyang isipan. Dumiretso siya sa kanilang silid ni Butchoy, ngunit hindi man lamang siya tinanong ng ina kung nakapaghapunan na ba siya. Nasanay na siyang walang pakialam si Aling Lolit sa kanya dahil nakatuon ang pansin ito sa kinakasama at aligagang pagsilbihan ng lalaki. Kumain ka na ba, Botchoy? May pasalubong akong ensaymada sa'yo. Huwag mo ipakita kay Leron, baka kunin pa niya. Namutawi ang tuwa sa mukha ni Butchoy nang tanggapin ang pasalubong na tinapay ng kapatid. Ilang sandali pa'y nadidinig na nila ang bulyawan ni Leron at ng ina. Tinakpan ni Butchoy ang dalawang tenga dahil sa ingay ng dalawa. May napansin si Lolit na bahid ng lipstick sa kwelyo ng damit ng lalaki at amoy pabango rin ito ng babae. Walang araw talagang hindi nagpabangayan ng dalawang yan. Kailan pa kaya tatahimik ang bahay na to? Napasulyap si Bimbo sa larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Kinuha niya yun at hinaplos. Simula nang mawala ka, Tay, parang namatay na rin si Inay. Nawala ng pagmamahal niya sa amin. Puro na lang si Leron ang inaasikaso. Naririnig mo pa ang pangayan nila? Kasalanan din kasi ni Inay kung bakit nagkakaganyan ng lalaking yan. Sinanay niyang saktan siya. Lagi niya kasing sinasabing hindi namin mapupunan ni Botchoy ang kaligayahan na naibibigay ni Leron sa kanya. Kaligayahan ba ang tawag sa palaging nagmumurahan? Palaging nang bubugbog sa amin? Hindi na malaya ni Bimbo na umaagos na ang mga luha sa kanyang pisngi habang kinakausap ang larawan ng ama. Niyakap siya ng bunsong kapatid at naluluhan na rin itong nakatingin sa kanya. Botchoy, di ba gusto mo ng cake sa kaarawan mo? Pagsisikapan kong bilhan ka nun. Di bali nang wala akong pambili ng tsinelas. Basta mag-iipon ako para sa kaarawan mo. Ilang sandali pa, narinig nilang bumukas ang pintuan at padabog yung sinarado. Umalis ng bahay si Lerona. Gayon na lamang ang paghabol ng kanilang ina sa lalaki. Aawayin tapos susuyuin. Nalaman na nga niyang ng bababae ayaw pang hiwalayan. Tulog na nga tayo, Botchoy. Maya-maya, bati na naman yung dalawa. Maagang nagising si Bimbo upang gumawa ng mga sangkap sa sinamakang suka. Umiwa siya ng sibuyas, siling labuyo at bawang na ilalagay sa bote. Nagulat siya nang marinig ang boses ni Leron sa kanyang likuran. Hoy bata, may pera ka ba riyan? Bilhan mo nga ako ng kape.
Hindi pa nga ako nakapaglako, Chong. Yung naipon ko, kinuha mo na po. Ilang araw ko na nagtitinda, wala kang pera? Bilhan mo ako ng kape kung ayaw mong basagin ko yung bungo mo. Eh bakit pa kasi kinasanayan mo na lang ang manghingi? Wala pa nga po akong kinikita. Sasagot ka ba? Gusto mo bang pamumugin kita ng dugo ngayon? Inambahan ni Leron si Bimbo upang suntukin. Dahil sa pagkainis ng binatilyo, ang tinadtad na siling labuyo ay hinaplos niya sa mga mata ng lalaki. Ganun na lamang ang galit ni Leron nang makaramdam ng init at hapdi sa kanyang mga mata at halos hindi na nito maimulat. Ang laki-laki mong tao, batugan ka! Akala mo ba hindi ko alam na nang bababae ka? Niloloko mo si nanay! Mahuli lang kita! Babaling ko yung mga buto mo! Lintik kang bata ka! Napangisi si Bimbo nang makitang hindi maganda ugaga si Leron sa pagpunta sa kusina habang nakapikit. Kinapa nito ang balde, ngunit wala itong lamang tubig. Lintik kang bata ka! Bigyan mo ako ng tubig, maghihilamos ako! Paala ka sa buhay mo! Nararapat lang yan sa'yo! Nagising si Aling Lolit at bumungad sa paningin nito ang hindi magkamayaw sa galit na si Leron, habang ang anak na si Bimbo ay tumatawa. Ay naku, Nay! Huwag mo nang tulungan yan! Niloloko ka niyan! Nakita ko, may kasama yung babae kagabi! Ngunit imbis na magalit ito kay Lerona, ay siya pang hinampas ng walis ng ina. Aligagang kumuha ng tubig ang ina sa banyo at binuhusan ng tubig ang mukha ng kinakasama. Umiiyak si Butchoy nang makitang sinaktan ng ina ang kapatid. Dahil sa inis ni Bimbo ay kinuha niya ang mga bote ng suka at inilagay sa basket. Hindi pa sana siya aalis upang maglako. Ngunit mas pinili niyang lisanin ang kanilang bahay dahil sa pagiging bulag ng kanyang ina sa katotohanan, dulot ng pag-ibig. Patakbong sinundan siya ni Butchoy at napagpasya nitong sumama na sa kapatid dahil maging siya ay sinasaktan din ni Lerona. Natutulog pa si Dodong nang puntahan nila ito. Kaya pinapasok na lamang sila ni Aling Ani sa bahay at ginising ang anak. Papungas-pungas na lumabas ang kwarto si Dodong. May pasok ako ngayon. May pagsusulit kami eh. Dumito muna kayo sa bahay. Hindi ka ba papasok ngayon sa eskwela? Hindi na muna. Sa susunod na linggo na lang. 1 linggo ka nang lumiliban ah. Pagagalitan ka na niyan ng guro ninyo. Paala na. Ayoko nang umuwi sa amin. Doon na muna kami kay Lolo Binoy. Mag-agahan na muna kayo rito. Sabay na tayong umalis. Naaawa si Aling Ani sa magkapatid. Hindi lingid sa kaalaman nito ang nangyayari sa buhay ni Bimbo. Kaya paminsan-minsan ay doon sa kanila kumakain ang binatilyo. Kahit sila may salat sa pera. Kahit papano'y maswerte pa ang kanyang mga anak dahil nandyan siya na naghahanap buhay. Alam mo, Dong, hindi man kaaya-ayang manalangin ng masama. Ngunit sa pambababae ng laro na yon, hindi magtatagal mangyayari sa kanyang sinapit ang lalaki nakita natin. Kaya nga. Bakit ang aga ninyong naparito? Pinahilamos ko sa kanyang sili. Kasuklam-suklam ang pagbumukha niya. Piruin mo, sa akin pahihingi ng pambili ng kape, akala mo naman may pinatagong pera? Binugbog ka na naman niya? Hindi, nakakatawa nga eh. Hindi maipintang mukha niya sa pagkataranta habang kinakapa ang timbang walang tubig. Buti nga sa kanya, nakaganti na ako. Kulang pa nga yun sa mga atraso niya sa amin ni Butchoy. Ipanalangin mo na lang na hindi kayo magkita ulit. Tsak, kawawa ka sa gunggong na yun pag nahuli ka niya. Yun eh kung mahuhuli niya ako. Hindi na ako papayag na saktan pa niya kami ni Butchoy. Pumasok sa eskwela si Dodong habang sina Bimbo at Butchoy ay tinungo ang bahay ni Lolo Binoy. Malamlam ang mga mata ng magkapatid ng pagbuksan ng matanda. Nakapag-agahan na ba kayo mga bata? Kamusta na kayo? Lo, maaari po bang dumito muna kami?
Ayaw na naming umuwi sa bahay kasi puro pasakit at problema na lang ang dala ng laro na yun sa amin. Bay siyempre, bukas ang malit kong bahay para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Lo. Magtatrabaho po ako. Hindi po kami magiging pabigat ni Botchoy sa inyo. Ikaw talagang bata ka. Manatili kayo rito hanggat kailan nyo gusto. Marami naman akong pananim na mga gulay sa aking bakuran. Natitiyak kong hindi naman tayo magugutom. Maraming salamat po, Lolo. Balang araw, masusuklian ko rin po ang kabutihan niyo sa amin. Tinapik ng matanda ang balikat na magkapatid at agad na inihain ang nilagang saging na kanyang niluto. Ilang sandali nagpaalam ang binatilyo kay Lolo Binoy upang kumuha ng siling labuyo. Napamangha siya sa magkadikit na sili na animoy hugis puso. Matigas yun na maihahalin tulad sa isang kristal na bato. Ipinakita niya yon kay Lolo Binoy. Maging ang matanda ay napamangha nang makita niya ito. Abay, muli na namang sumibol ang mutya ng sili. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaibang mutyang kambal na ito. Napakapalad mo, anak. Dahil sa iyo ito nagpakita. Isang beses kada isang dekada lamang ito matatagpuan. Nasisiguro kong ikaw ang napili ng mga inkantadong gabay. At isa sa taong malapit sa iyo ang siyang makapagmamay-ari ng kalahati nito. Kusang hati ito sa dalawa kapag nakaharap mo ang siyang itinakda ng mga inkantong gabay. Sa ngayon ay kailangan ko munang basbasan ang mutyang bato na ito upang lumakas ang bisa at kapangyarihan nito. Kambal na mutya? Talaga po bang napili ako ng engkantado? Naku, napakaswerte ko naman! Basta kapag nasa iyo na ito, huwag mong gamitin sa kasamaan. Dahil magtatampo ang tunay na nagmamay-ari nito. Maaaring bawiin ang iyong gabay. Opo, Lolo. Pangako, gagamitin ko to sa kabutihan. Inilagay ni Lolo Binoy ang mutyang bato ng siling labuyo sa isang pulang tela. Marahan siyang pumikit at nanalangin. Ilang sandali pa'y pinahiran niya ito ng langis na may mga halamang sangkap at pinataka ng natutunaw na kandilang pula ang paligid ng kambal na mutya ng sili. Pakaingatan mo ito, Bimbo. Matutulungan ka nito mula sa kapahamakan at ang isa pang magmamay-ari ng mutya. Opo. Alo, maaari ko bang iwan dito si Botchoy? Mangangalakal muna ako. O siya, ako nang bala sa kapatid mo. Mag-iingat ka sa daan, anak. Pangiting lumabas ng bahay si Bimbo, dala ang sako. Inilagay niya sa tali ang mutyang bato ng sili at ginawang pulseras. Nagsimula siyang maghanap ng mga kalakal sa basurahan nang bigla niyang nakasalubong ang isang napakagandang babae. Bahagya siyang napatigil sa pagkalkal ng basura at napatulala dahil sa kagandahan nitong taglay. Napangiti pa ito sa kanya, kaya't wari niya'y nakakita siya ng anghel na bumaba mula sa langit. Nagpatuloy sa paglalakad ang babae hanggang sa mawala ito sa paningin ng binatilyo. Ay, napakaganda niya. Ano kayang pangalan niya? Ngayon lang ako nakakita ng babaeng ganun kaganda. Napatigil siya sa kanyang pagpapantasya nang bigla siyang biniti ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Nakakilala niya ang boses nun, kaya't pilit siya nagpupumiglas upang makawala. Nandito ka lang palang bibwit ka? Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin. Gusto mo pa akong mabulag, ha? Kulang pa nga yun sa lahat ng pambubugbog mo sa amin. Patugan! Sinong batugan, ha? Siyempre, ikaw. Alam nga naman ako. Di ka lang batugan, napakahina pa ng utak mo. Batugan pala, ha? Tignan ko lang kung hanggang saan ang tapang mong bata ka. Bago pa man suntukin ni Leron si Bimbo, ay sinipa siya ng binatilyo sa panga, dahilan na tumilabo nito. Hindi mawari ni Bimbo ang lakas na malakuryenteng nananalaytay sa buo niyang katawan. Nakatayo pa siya nang bumagsak sa lupa. Bumangon si Lerona, ngunit nakaramdam ito ng sakit sa kanyang bunganga. Sinapo niya ang bibig dahil dumurugo ito. Nandilat ang kanyang mga mata,
nang makitang nagsilaglagan ng kanyang mga ngipin. Walang hiya ka talagang bata ka! Puro sakit ng ulo ang dala mo! Tumakbo palayo si Bimbo mula sa kinaroroonan ng lalaki. Maging siya ay hindi maipaliwanag kung paano niya nasaktan si Leron dahilan ng tumilabo nito. Hanip, ang lakas na pagkakatadyak ko sa kanya. Maaari kayang dahil yun sa mutya ng sili? Ilang sandali pa'y nakita niyang tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan si Dodong at agad siyang inakbayan ito. Oh, bakit parang ang saya mo? Dong, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Alam mo bang nagkatotoo ang kwento ni Lolo Binoy tungkol sa mutya? Napakalakas ng kapangyarihan. Akalain mo, nalaga sa mga ngipin ni Leron nang tadyakan ko siya. May taglay ka bang mutya? Patingin nga. Ito, mutyang bato ng siling labuyo. Magkahati raw ito kapag natagpuan na ng kambal ng mutya ang magmamay-ari sa kanya. Masayang ipinakita ni Bimbo ang mutyang bato sa kaibigan. Ilang sandali na mangha silang dalawa nang bigla itong kuminang. Nang hawakan ni Dodong ang mutya, ay bigla itong nahati sa dalawa. Nakita mo yun, Dong? Marahil ikaw ang makakapagtangan ng kambal ng mutyang bato ng sili. Alika, ipagbigay alam natin kay Lolo Binoy. Sige, itatago ko muna ito. Dali-daling pinuntahan ng dalawa si Lolo Binoy. Bahagya silang napatigil sa paglalakad nang mapansin ang nag-uumpukang mga tao malapit sa ilog. Kaya nakiusyoso na rin sila. Ano kayang ginagawa nila riyan? Tingnan nga natin. Ayun, may hinihila silang bangkay. Alamin natin kung sino. Nakipagsiksikan ng dalawa sa nag-uumpukang mga tao upang tukuyin kung sino ang bangkay. Nagulantang sila nang tumambad sa kanilang paningin ang naninigas at walang buhay na si Mang Berting. Anong nangyari kay Mang Berting? Sino kayang pumatay sa kanya? Bimbo, tingnan mo. Animoy na simot na ang dugo sa kanyang katawan. Sa tingin ko, ang pumatay sa kanya ay ang pumatay din sa lalaki na tagpuan natin. Ilang araw lamang ang nakalilipas. Ibig sabihin ba nun, patuloy na pumapatay ang aswang? At dito sa lugar natin mismo na piling maghasik ng lagim? Tumango si Dodong sa kaibigan. Ilang sandali agad na silang umalis upang ipagbigay alam kay Lolo Binoy ang kanilang nalaman at sabihin ang tungkol sa nangyari sa kambal na mutya ng sili. Humahangos na binuksan ni Bimbo ang bakod at pumasok sa bahay ni Lolo Binoy. Nadatnan niyang nagdarasal ang matanda at bagyang nabalingon ito sa kanila. Batid kong natagpuan mo na, anak, ang nagmamay-ari ng kalahati ng mutsyang bato. Huh? Paano niyo po nalaman? Naramdaman ko ang malakas na enerhiya ng mutya. Bagamat nararamdaman ko rin ang panganib na nagbabadya dulot ng itim na kapangyarihan. Marahil sumibol ang kambal ng mutsyang bato ng sili upang lamanan ng itim na kapangyarihan na naghahasik ng lagim dito sa ating baryo. Hindi ko na pala kailangan sabihin pa sa'yo, Lo. Sa tingin ko nahulaan mo ng si Dodong yun eh. Nako, ikaw talagang bata ka. Totoo po bang sa akin ang mutya na ito? Umilaw po ito bago nahati. Ano-ano po bang taglay nitong kapangyarihan? Marami kayong matutuklasan na kapangyarihan ng mutyang yan. Pakaingatan nyo yan. Sapagkat kung madurog o masira man ang isa sa kambal ng mutya, pareho silang mawawalan ng bisa. Ganun po pala, Lolo. Dong, lagyan mo na ng tali yan bago pang mawala. Ikinuwento ng dalawang natagpo ang bangkay ni Mang Berting malapit sa ilog. Ganun na lamang ang lungkot nilang magkaibigan dahil naging malapit ang taong yon sa kanila. Sa tuwing kulang ang kanilang puhunan sa mga paninda, ay pinapautang umano sila ng Ginoo. Ramdam ko ang pwersa ng mandurugong aswang na umaaligid sa paligid. Sila ay magagandang babae tuwing umaga, ngunit nakakasindak ang anyo tuwing gabi.
Ayon sa saling kwento, ang mga mandurugong aswang ay nagkaroon ng hinanakit o nakaranas ng pagkabigo sa lalaking kanilang iniibig. Kaya't naghihiganti sila sa pamamagitan ng pagpatay. Mapanganib ang kanilang halik at malaahas na buhok. Yun po siguro ang nakita namin ni Dodong. Tila sinisip-sip nito ang likido sa buong katawan ng lalaki. Kaya natatagpuan ng bangkay na natutuyot, katulad din sa bangkay ni Mang Berting. Naku, sana naman hindi lahat na magaganda ay mandurugong aswang. Pag nagkaganon, mga pangit na lang ang matitirang normal na mga tao. Ay nako, kayo talagang mga bata kayo. Maiintindihan nyo rin yan balang araw. Kusang gaganang mutyang bato na inyong tangan at gagabayan kayo ng inyong mga inkantadong gabay kapag kayo ay nasa panganib. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Basta mag-ingat at palaging maging handa anumang oras sa paglusob na masasamang nilalang. Ilang sandali pa'y inihanda ng 2 binatilyo ang mga sukat asin para sa kanilang mga paninda. Kay Mang Rodolfo na lamang sila kumuha ng mga panindang balot na kapatid ni Mang Berting. Ayon sa kwento ni Mang Rodolfo, ay lumabas ng bahay si Mang Berting bandang alas 8 ng gabi. May kikitain daw itong kaibigan. Ipinagwalang bahala na lamang nila kung saan ito pupunta dahil madalas naman itong lumalabas ng bahay upang makipag-inuman. Biyudo si Mang Berting at may 2 anak. Hinahayaan na lamang siya ng kanyang mga anak kung may nililigawan man ito. Nagimbal sila nang malaman na natagpuang walang buhay ang kanilang ama. Hindi pa tukoy kung sinong salarin sa pagkamatay ni Mang Berting. Maging ang mga kapulisan ay nahihirapan din. Alam mo, Dong, may nakita akong babaeng maganda kanina. Ngunit hindi naman siguro siya mandurugong aswang. Kasi napakaamo at malaanghel ang kanyang mukha. Kung aswang lang siguro ang paghihinalaan, mas masasabi kong parang aswang ang aming guro dahil sa bagsik nitong itsura. Palaging galit at nanilisik ang mga mata kapag hindi kami nakakasagot sa mga katanungan niya Matandang dalaga naman si Binibining Cruz. Lahat naman ng estudyante natatakot sa kanya. Sinabi mo pa! Nakikita mo ba yun? Si Laro niya na. May kasama na namang babae. Hindi magtatagal mabibiktima rin niya ng mandurugong aswang dahil sa pambababae niya. Ay naku, makakapagpahinga lang yan sa pangluloko kung patay na siya. Sinumpa mo na talaga ang Laron na yan. Nanunuot sa buto ang galit mo sa kanya. Naaawa ko kayo na Naging bulog sa pag-ibig dahil sa lalaking yan. Di niya nakikita ang halaga namin ni Botchoy. Alam mo, Dodong, mag-iipon ako ng pera. Bahalang araw makakapagtapos kami ng pag-aaral ni Botchoy upang maipagmalaki kami ni Inay. Iniwan ng magkaibigan si Botchoy kay Lolo Binoy. Dumaan silang muli sa ilog kung saan natagpuan ang bangkay ni Mang Berting. Walang bahid ng dugo roon maliban sa mga bakas ng paa ng pangkaraniwang tao. Sa tingin ko, nangaakit ng kalalakihan ng mandurugong aswang na yun at nang bibiktima siya tuwing sasapit ang dilim. Hanapin natin ang aswang na yun habang nagtitinda tayo. Marahil kilala o nakakasalubong lang natin siya sa anyong tao. Nakikita mo ba ang nakikita ko, Bimbo? Lapitan natin ang mga nagkukumpulang mga kababaihan. Bentahan na rin natin sila ng ating mga paninda. Kasama rin nila ang bakla. Bugaw ang baklang yan. Kaya nga, baka isa sa mga babaeng nariyan na kasama niya ang mandurugong aswang. Malalaman natin kapag takot sila sa atin at bawang. Agad nilang tinungo ang kinaroroonan ng mga babaeng nagkukumpulan at binentahan ng balot at chicharon. Mga ma'am, masarap po tong sukang sinamakan. Nakakabata po to. Kumpleto recados po. Swak na swak ang anghang. Balot! Pampalakas ng tuhod, mga magagandang dilag! Hindi kayo makakaramdam ng pagod! Natatawa na lamang ang mga kababaihan sa 2 binatilyo. Humugot ng pera ang isang dalaga at itinago pa nito sa loob ng kanyang damit pang itaas at ibinigay sa 2.
Gayon na lamang ang kanilang pasasalamat nang tanggapin ang 200. Maging ang sukli ay hindi na nito kinuha. Mas lalo pa po kayong gumaganda, mga ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Ilang sandali nagpaalam na sila Bimbo at Dodong. Tanging ang bakla na lamang ang hindi kumain ng balot at chicharon. Napaka-arte naman ng baklang yun. Nalansaan sa balot at ayaw sa suka. Sa tingin mo, Dong, siya kaya ang mandurugong aswang? Ang sabi ni Lolo, magandang babae ang aswang, hindi bakla. Napatampal si Bimbo sa noo at sabay silang nagtawanan. Maya-maya'y may napansin silang isang babae na lumalakad na mag-isa. Palinga-linga ito sa paligid na animoy may hinihintay. Nagkubli ang 2 binatilyo sa poste habang tinatanaw ang babae na nakatayo sa kadiliman. Walang taong napapadaan doon, kaya't nagtaka sila kung bakit naroon pa rin ang babae. Ilang sandali pa'y nasipat nilang may paparating na lalaki. Malaki ang hubog ng katawan nito. Dahan-dahan silang lumapit sa kinaroroonan ng 2. Bahagyang napasulyap si Bimbo sa kaibigan nang makilala ang tinig ng lalaki. Si Leron yan ah. May bago na naman siyang kalaguyo. Malisa tayo rito. Baka masapak ko pa yan. Mamaya na, Bimbo. Alamin muna natin kung saan sila patutungo. Marahil, gumagala ngayong gabi ang mandurugong aswang. Pabuti nga sa Leron na yan kung lapain siya ng aswang. Kulang pa nga sa kanyang hinihigop lang ang dugo. Ang bagay sa kanya, tadtari ng pinong-pino ang bawat bahagi ng katawan niya. Parang mas nakakatakot ka pa kaysa sa aswang ah. Makita ko lang talagang mandurugong aswang na yan. Sasabihan ko siyang pasakitan niyang si Leron, katulad sa pananakit niya sa amin. Shhh! Manahimik ka muna. Mukhang narinig ka nila. Nagsiksikan sila sa likod ng poste nang napasulyap sila ron sa kanilang kinaroroonan. Ilang sandali pa'y inakay nito ang babae upang sumakay ng motorsiklo. Paano na yan? Hindi natin malalaman kung ano ang gagawin nilang 2. Sus, di mag-happy-happy. Ano ba sa palagay mo ginagawa ng batugan na Leron na yan? Nalagas na nga mga ngipin. Hindi pa rin mapigilan ang libog niya sa katawan. Tayo na nga. Mamaya, hindi pa maubos ang tinda natin sa kasusunod natin kay Leron. Nagpatuloy sa paglalakad ang magkaibigan. May nakakasalubong silang iilang mga binata at dalaga na naglalakad sa daan. Kaya tinanong nila ang mga ito kung saan patungo. Sinabi ng 2 binata na may sayawan sa baryo ng San Juan dahil sa nalalapit na piyesta. Napagpasya nilang tumungo roon upang maglako ng kanilang mga paninda. Malayo pa lamang ay tanaw na nila ang ilaw at maririnig ang malakas na tugtugan. Tuwing araw ng Biyernes at Sabado ginaganap ang sayawan hanggang sa sumapit ang fiesta. Aba, tamang-tama, maraming tao. Tsak, ubos ang paninda natin dito. Ang daming magagandang babae, Dodong. Sa tingin mo, nandito kaya mandurugong aswang? Pwede. Kaya kailangan nating magmatsyag sa paligid. Nakipagsiksikan sila sa maraming tao upang magbenta ng balot at chicharon. Hindi sinasadyang nasagi ng isang lalaki si Bimbo, dahilan para mapasubsob ang binatilyo sa likod ng isang babae. Naglapot ang pulseras na may mutyang bato ng sili sa binti ng babae. Nandilat ang mga mata ni Bimbo nang mapansin at tila nalapnos ang balat nito. Kaya dahan-dahan siyang tumayo at lumayo sa galit na babae. Pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadyang saktin ka. Mababanag ang galit sa mukha ng babae. Hinila niya ang laylayan ng kanyang damit
upang matakpan ang napasong bahagi ng kanyang binti at agad na lumabas ng sayawan. Napawang ang labi ni Bimbo dahil hindi makapaniwala sa nakita. Napasulyap siya sa kaibigan na abala sa pagtitinda ng chicharon. Pinuntahan niya ang kaibigan at binulungan. Ngunit dahil sa malakas ang musika na pinatutugtog, ay hindi ito maintindihan ni Dodong. Muli niyang binulungan ang kaibigan upang marinig siya nito. Dong, nakita mo ba yun? Napaso ang binti ng babae nang malapat ang mutya ng bato ng sili sa kanyang balat. Marahil isa siyang mandurugong aswang. Hindi! Nasaan ba siya? Lumabas. Sundan natin siya bago pa siya mawala sa paningin natin. Kulay pula ang kanyang blusa at itim ang suot niyang palda. Naku, pambihira naman. 3 ang nakikita kong babae na ganyan ang suot. Mahaba ang kanyang buhok at nakatringkas. Ayun siya! Nakikita mo ba? Siya nga. Halika, sundan natin kung saan siya pupunta. Nakipagsiksikan muli ang dalawa mula sa mga tao upang sundan ang babae na kanilang pinaghihinalaang aswang. Naaninaw nila na pumasok ang babae sa mayayabong na talahiban. At palinga-linga pa ito sa paligid kung may taong sumusunod sa kanya. Malayo-layo na yun sa kinaroroonan ng sayawan. Kaya't nagtaka ang dalawang binatilyo kung saan ito paroroon. Maya-maya'y may narinig silang humahangos. Marahan nilang hinawi ang mayayabong na damuhana. Napatampal si Bimbo sa kanyang bibig nang maaninaw na dinidilaan ng babae ang nalapnos nitong binti. Nagkatinginan ng dalawa at marahang lumakad palayo mula sa kinaroroonan ng nakitang aswang. Ngunit bigla silang napahinto nang may pumulupot sa kanilang mga paa. Ikaw yung magandang babae na nakita ko nung nakaraang araw. Isa kang aswang? Maganda ba yan? Ang pangit nga eh. Tingnan mo nga, Bimbo. Buhagag ang buhok at nandidilat ang mga mata. Yaman din lamang na nalaman nyo na ang sekreto ko. Hindi na kayo makakaalis pa ng buhay.